Hello, magandang hapon po sa ating mga mahal na Scorpio, Lola Baby from Belgium. Kumusta po sa inyo ha? Okay. So ako po ay nagpa-practice ng mag-record kasi kahapon nahirapan ako mag-record since nasanay ako sa pagla-live. Yan ha, especially ngayon malapit na ako maoperahan. So kailangang magsanay na ako sa pag-record. Yan ha. So, salamat po sa inyo. Subscribe, likes, comments. Kung bago kayo sa aking channel, welcome po. Yan, kung kayo yung mga cross-watchers, welcome po. Bibigyan natin ng reading, okay, ang ating mga mahal na Scorpio para sa October 1 to October 8. Napakabilis ng panahon. October na. Happy October sa inyong lahat. This is a general reading, hindi pa ito personal or a one-on-one, ha? Okay. Salamat po ng marami kung kayo'y makaresonate ha. So tingnan natin ang inyong energy. Okay, gagamit ang Lola ng 4 na tarot. Ay tingnan natin kung kayo ay merong tinatawag na swerte sa darating na October 1 to October 8. The Page of Swords. Yan. Okay, ano itong Page of Swords na ito? Yung tinatawag na the Gemini, the Libra, and the Aquarius. Yan ha. It's like for some of you nakikita dito, gusto ninyo mag-venture, adventure. Okay? Maaaring for some of you tinatawag newly graduates. Okay? Mga batang Scorpio ito. Okay? So maaaring it is about your, kung ano itong talino ninyo. Okay? Gusto ninyong gamitin right away sa pagtatrabaho. Okay? Especially sa pagtatrabaho. Yan ha, para hindi naman maaksaya. Kung ano man yan ha, paggagamitan ninyo. It's like tinatawag, umaasa kayo na sana kayo ay magkaroon ng swerte. Meron ditong tinatawag the King of Wands. Maaari ito'y tinatawag your father. Okay, your father, iniidolo mo ang father mo. Maaaring dito yung tinatawag your father is your inspiration. Maaaring yung tinatawag your father motivates you. Diba? It's very, very fiery energy. So maaaring dito nakikita ko for some of you, yung tinatawag na you will try your skills, your intelligence, your kung ano ito pinag-aralan mo, you will try it abroad. Okay? Ibig sabihin ito yung tinatawag na adventure. Yan, titingnan mo kung mayroong potential sa ibang bansa. Yan. So nakikita dito yung tinatawag na pagiging kita nyo, very, very fiery. Okay? Ibig sabihin nito, kumbaga, aarya na. Okay? Aarya na. Gustong-gusto na niya. Okay? Hindi na siya yung tinatawag, wala na itong lingunan. Okay? Kailangan ito'y mangyari. Meron dito tinatawag the Knight of Pentacles. It's about your financial. Okay? It's about your stability. It's about your tinatawag na security. It's about your money. Okay? So, maaaring yung tinatawag na kung halimbawa wala kang pera, gusto mong magkaroon ng stability. Let's say, ipon sa bangko, magkaroon ka ng bahay, makaipon ka ng pera para makatindig ka ng bahay, makabili ka sa sasakyan, makabili ka ng tinatawag na tangible wealth. Yan ha, materials, yan. Let's say, damit, sapatos, okay? Yung tinatawag na ang lifestyle mo is yung tinatawag, gusto mo ng lifestyle na hindi mauubos ang pera mo. Okay? So, if it's about yung tinatawag na pag-ibig, yan. Para dito yung tinatawag na ang iyong buhay ay magkaroon ng tinatawag na kulay. So, for some of you, nakikita dito sa the Knight of Pentacles, ang gagawing paglalakbay. Yan ha? Ibig sabihin nito, you're very, very sure of yourself. Okay? Sa gagawin mong paglalakbay. Yan ha? So, gagamitan natin ng second tarot. Tingnan natin ito tinatawag na the Page of Swords. Ha? Okay. So, meron dito. Yan ha? Kung ano man itong gusto ninyong i-manifest, so above, so below. Whatever is this, your desire, gustong-gusto mong ma-manifest, ibig sabihin nito, yan sa Page of Swords. Ayan, kasi dito narito ang swords, ang wands, ang pentacles, ang emotions, di ba? So, kumbaga dito yung tinatawag, I'm ready for a connection or yung tinatawag na partnership or a new job, a new
career, okay? A new life. Yan ha? So, kumbaga dito, you will use your tinatawag, your charisma, okay? It's about your tinatawag na, ano ito? It's about your gifts, your intelligence, di ba? Yan. So, tingnan natin ang tinatawag, the King of Wands. Yan ha? So, dito sa the King of Wands na ito, okay? It's about your tinatawag materials, di ba? Yan, Kung kaya dito, hindi ka na mapigilan sapagkat meron ka ditong gustong ma-achieve, ma-attain, makuha sa iyong buhay. Yan ha? It's about wealth. Yan. So, kumbaga dito yung tinatawag para magkaroon ng tinatawag na balance, luxury, wealth. Yan ha? Kung ano man yan. Yan dito. So, it's more about tinatawag materials, material things, material happiness, di ba? Yan. Ibig sabihin ito, pinatutugtog ko na, tinatambol ko ng aking drum. Kumbaga dito'y para dito. Yan ha? Ito'y kailangang, it's like tinatawag na ina-attract mo. Okay? What you are attracting. Okay? Yan. So ano pa, tingnan naman natin ito tinatawag the Knight of Pentacles. Yan ha? Okay. So the Knight of Pentacles, narito yung tinatawag na the Saturn, the world. Okay? Kaya nga narinig nyo, the world is my oyster ba yun? Okay, yan. Okay? So for some of you, kung ano man itong gagawin yung paglalakbay, adventure, okay? Tinatawag, ito man ay, it's about, if it's about your work, okay? If it's about yung tinatawag career, your ambition, yan, no? Makakamtan ninyo. Okay? Makakamtan ninyo. Ibig sabihin nito, what you are creating, what you are manifesting, dito lang. Ibig sabihin nito yung tinatawag magkaroon ng balance. Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag maging firm ka sa gagawin mong desisyon para ito ay magkatotoo. Yan ha? Okay? So, tingnan natin ha. Gamitan natin ang tinatawag na sandali lang ha. Ibang cards yan. Sandali, ibababa ko din ha. Yan. At tapos gagamit ang lola ng patatlong cards. Sandali lang. Huwag maiinip. Ano pa? There is a Three of Swords. It's about your mind. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na kakaranas. Okay? Kung ano man itong naiisip na ito. Ibig sabihin, maybe it's the past and the present to the future. Yan. Ibig sabihin ito yung tinatawag nasasaktan ka. Okay? Kapag ka naaalaala mo ang mga nangyari sa buhay mo, ang iyong loss, ang iyong disappointments, di ba? Ang iyong, let's say, sa pag-ibig man ito, sa kapirahan man ito, sa buhay mo, sa trabaho, sa friends mo, ano ito, di ba? It's like tinatawag, tuwing maaalaala mo siya, lalo ka lang nasasaktan, di ba? Kung kaya dito narito yung tinatawag na the Eight of Wands with the energy of the Sagittarius, the Leo, and the Aries. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na magiging more, yung tinatawag advance, kailangang maging advance ang pag-iisip mo, okay? Yung tinatawag na hindi ko na i-entertain whatever is this dahil kumbaga dito, lalo lang ito nagpapahirap sa akin. Lalo lang nagkakaroon dito ng tinatawag na pagbagal, okay? Pagbagal sa buhay mo. Kung kaya ito yung tinatawag, you will become more open. Yan, open-minded, welcome mo. Okay? Ibig sabihin nito, maaring in the month of October 1 to October 8, you are ready na. Okay? Sa pagbabago. Yan, no? Ibig sabihin nito, gusto mo magkaroon ng balance ang buhay mo. Di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag, determined ka na makuha kung ano itong minamanifest mo, gusto mo para sa buhay mo. Ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Since narito ang tinatawag na the air, okay? The cups, the wands, the pentacles. Ano? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, kailangan, okay? Unahin mo ang iyong kaligayahan. Yan ha? Ibig sabihin nito, kung ano ito na-experience mo dito, iset aside mo na, kalimutan mo na yan. Okay? So, kumbaga dito yung tinatawag na, be more open. Yan ha, yung tinatawag na humarap ka kung ano itong mga bago, di ba? Yan.
at huwag ka doon manatili. Don't stay, don't live, okay? Oo, don't live in tinatawag na Three of Swords, sa sakit, sa pighati, sa kalungkutan. Okay? Oo. So, kumbaga dito yung tinatawag na kailangan, okay? Yung tinatawag na kung ano ang mai-offer sa iyo na magaganda, most moderno. Ibig sabihin, high-tech, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na dito ka. Yan. It's like tinatawag na pagka palagi kang nakakapit sa nakalipas mo, sa iyong loss, di ba? Sa iyong pain. Ibig sabihin nito ay malayo itong mangyari sa iyo. Yung gusto mong i-manifest. Okay? Nagmamanifest ka, you continue manifest, you continue yung tinatawag, gusto mo magkaroon ng balance sa buhay mo, pero ayaw mong bumitaw sa the Three of Swords. Ibig sabihin niyan ay lalong babagal. Since the world is ruled by planet Saturn, babagal. Diba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ikaw ay gumising na, maghilamos ka, ikay magsapatos, lumabas ka, at sabihin mo, handa na ako sa mundo. Yan ha, pakikipagbaka. So ano pa, yan, kita mo, double confirmation ang tinatawag na the world, di ba? So whatever, kung ano man ito, ibig sabihin there is a chance, di ba? There is a big chance na magkakaroon ng tinatawag na rebirth, transformation, okay? Yung tinatawag nilang wag na, ano ba gayon? Yung tinatawag the phoenix rising from the ashes. It's about new you, a new you, di ba? Yan o, ibig sabihin nito, arangkada na ako, sakay na ako sa kabayo ko, di ba? Para magkaroon ng tinatawag na katuparan, mag-improve ang aking pamemera, ang aking life, ang aking situation, di ba? So kung ano itong i-manifest kong ito, kailangan ito yung tinatawag, pag-aralan ko, pag-ukulang ko ng panahon ng pansin, di ba? Para ako'y maging great. I will become great again. Kaya dito nakalagay King of Wands. King of Wands is also about your future. What you are tinatawag pinaghahandaan. Ano itong pinaghahandaan mo for your future, 'di ba? Ano itong gusto mong unahin, importante, 'di ba? Kumbaga dito, yaan, thy will be done. Sana'y ito'y mangyari. It's like tinatawag, I'm surrendering everything to God, di ba? All the pain. At kumbaga dito, handa na akong humarap. Okay? At ito'y aking maranasan, matikman, di ba? So kumbaga dito, gagamit tayo ng another card. Tingnan natin yung tinatawag na the Three of Swords. Sandalit nagbitaw na aring isa. Yan, the Two of Swords. It's very painful. Yan, kita mo, from the Three of Swords to the Two of Swords. It's very, very painful, but you have to do it. Okay? It's about maturity. It's about acceptance. It's about letting go. Yan. Maaring dito yung sinatawag, masyado kang in love sa iyong person. Let's say, nagkaroon dito na separation, annulment. Ibig sabihin nito, let it go. Even it's very, very painful. It's hunting you. It's, diba, pabalik-balik na. Kumbaga dito yung tinatawag na the memories of the past. Let it go. And ibig sabihin nito, para mabuo yan, tinatawag na magkaroon ng happiness, lumigaya ka, let it go. Yan na. Ano ito tinatawag na the Eight of the Wands? It's the King of Pentacles. Yan. Anong ibig sabihin nito? The King of Pentacles with the energy of the Taurus, okay? Capricorn and the Virgo, yan. Someone is thinking of you. It's like the father or yung tinatawag your person if you are tinatawag na in a relationship, yan. Okay? Ano ito? Okay? You will acquire, okay? Kung ano man ito, tinatawag na the Eight of Sagittarius of Wands, you will acquire. Yan. You will acquire wealth. Yan ha. Yan Ibig sabihin nito, magiging patas. Yan ha. Magiging patas ang heaven sa inyo. Yan Ibig sabihin nito. Di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag na pagsuko, surrendering. Anong gagawin? Heaven will make you happy. Heaven will make you rich. Okay?
Heaven will make your life balance. Okay? Yung tinatawag na kung ano itong wala sa iyo. Yan, butas-butas ang kabayo mo. Ibig sabihin nito, tinatawag matitikman mo. Ibig sabihin nito, you will acquire it. Yan na. So, ano itong King of Pentacles? It's the wealth. Happy surroundings. Okay? Ibig sabihin niyan, maganda ang iyong bahay yun. Magiging maganda ang upuan mo. Ano ngayon ang gagawin mo? Yung, especially about your food, di ba? Oh, ibig sabihin nito, magbabago ang iyong tinatawag na lifestyle. Yan ha? Okay. So, ibig sabihin nito, believe in yourself. Yan ha? Believe. Yan, kita mo. Oh. Believe in yourself. Di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag, be more aggressive, direct. Di ba? Bold. Yan. At kung whatever is this. Yan ha? Okay. Kumbaga dito, you just accept and learn. It's like tinatawag, kung kailangan mong bumalik sa basic, mag-upgrade. It's about a new beginning, a new life. Kung ano ito, yan, wala sa buhay mo. Pag-ibig man ito, career man ito, kung ano man yan, health man yan, relationship, love, romance relationship, kung ano man yan, let go of the past, let go of the pains, heartbreak, ano mangyayari sa iyo, okay? Ibig sabihin nito, back to normal, okay? Accept it, let God work, okay? Hayaan mo ang Diyos ang magtrabaho sa buhay mo para i-grant ka ng tinatawag na the success. Yan ha? Ibig sabihin yan, okay? So maybe it's your father, maybe for some of you, father, kung ano man yan, you will, kung ano man yan, let's say sa trabaho mo, okay? Okay, let's say sabihin na natin sa trabaho mo, magkakaroon ng tinatawag na pag-unlad or yung tinatawag money from your person if you are married or yung tinatawag in-laws or yung tinatawag your parents will grant you money, okay? O yung tinatawag na mga, ano tawag dito? Halimbawa, inheritance, di ba? So, dito sa tinatawag na the world, yan, okay? Sa the world, ibig sabihin nito, yan ha? Kung ano itong wala sa iyo. Yan, someone, maaaring tinatawag ito ang Panginoong Diyos or someone, a father, or let's say, sabihin na natin, kung sino, a person, your person, ibig sabihin nito, yan ikaw ay kanyang dadamayan. Yan kita mo, di ba? Merong dadamay. Yan ha. Okay. Ibig sabihin nito. Yan. Sandali lang ha. Meron lang akong nakikita dito ha. Okay. So maaari ito yung tinatawag na merong mga tao. Okay? It's about tinatawag na i-afflict. Okay? So, isabihin na natin not financially. Okay? They will help you not financially. Pero kumbaga dito, mahal ka niya, i-uplift ka niya. Okay? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na accept your faith. It's like tinatawag ito yung, it's like a building, di ba? Kumbaga dito, you have no privilege of this wealth, di ba? Of this karangyaan. Okay? It's like tinatawag outsiders. Yan. So kung sino man ito, yung tinatawag masyado siyang dependent, okay? Masyadong dependent ito sa let's say, sa kanyang, sabihin na natin sa kanyang magulang, sa kanyang persons, sa mga tao, sa mga friends, masyado siyang dependent. Dahil kumbaga dito, wala siyang privilege, wala siyang karapatan. Dito ha, kumbaga dito yung sa loob nito, it's like a building, it's like a church. Yung mga taong nasa loob laang ang may privilege, ang may karapatan dito. Pero itong taong ito, yung tinatawag, wala siyang karapatan. Okay? So for some of you, maaaring tinatawag, ito ang na-experience ninyo. Okay? Yan ang na-experience ninyo na kailangan ito ay mabago. Yan na. Pero dahil kasi ito'y the world, di ba? The world is under the planet of Saturn. So meron ditong tinatawag na delaying, slowness, di ba? Very, very slow ang tinatawag na, yung tinatawag na kaginhawahan, yung pagbabago. Very, very slow ang pagbabago sa buhay ng tao na ito. Yan ha, okay? It's like tinatawag na naroon siya sa sitwasyon. It's like
Halimbawa, doon ako nakatira sa mga mahihirap, di ba? Kumbaga dito yung puro mahihirap ang nakikita mo. It's like tinatawag, alienate. Hiwalay kami sa mayayaman. Kami ay yung mga tinatawag na sa poor. Yan ha. At yung mayayaman naroon. It's like tinatawag, we have no privilege. Okay? Hindi nila matikman itong tinatawag the privilege. Okay? Nang tinatawag na kaginhawahan. Yan ha. So, sandali lang ang ating i-confirm ha. So, kumbaga dito, yan ha, dahil ito kita mo kung ano itong nasa damdamin mo, okay? Yan, di ba kita mo ito? Kung ano ito, if you don't let this go, ibig sabihin niyaan, whatever you are manifesting, it will not come. Okay? Hindi magmamaterialize. So, maaaring dito yung tinatawag, okay? The more yung tinatawag, nako, hirap na ako sa buhay ko. Yung tinatawag, masyado kang nagne-negative. Diba? Maaaring dito nagne-negative. Nako, hindi ako yayaman. Alam ko, dito hanggang dito na lang ako. That is what you are manifesting. Ibig sabihin niyaan, tinatawag, makakamtan mo. Okay? Yan, no? Kaya dito the world, diba? So, stop yung tinatawag na attracting negativity. Okay? Ibig sabihin nito, bumangon ka. Okay? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, be different from them, from others. Yan ha? Alisin na itong tinatawag negativity. Yan ha? Ibig sabihin nito, i-welcome mo. Okay? Kung ano ang mai-offer sa iyo. Okay? Nang tinatawag na the world. Yan ha? Okay? Stop. Whatever you are manifesting, let's say sabihin natin hirap na hirap ka na sa buhay mo. Pagkatapos ninenega mo pa yung buhay mo because you are manifesting ito on the magician. What you are manifesting, it will come to you. Okay? So kung halimbawa dito, hirap na hirap ka, wala kang privilege dito, ibig sabihin nito, matitikman ko din yan. Yan ang nakikita dito, di ba? Yung tinatawag firm. You stand up. Firm. Yan, labanan mo. Okay? Tambulin mo yung tambol mo. Be more. Yung tinatawag fiery, aggressive. What you are manifesting. Kaya dito, what you are manifesting, di ba? It will come to you. Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag manifest positivity and you will get positivity. Manifest ay yung tinatawag negative and you will get negative. Yan ha? Okay. Ibig sabihin nito, changing of mind, changing of tinatawag lifestyle, di ba? Changing your way of thinking, changing your way of communication, di ba? Kung halimbawa masyadong negative ang iyong salita, since narito ang the swords, it's about the mind, the communication. What will happen to you, di ba? Dito ka lang palagi. You will not, hindi ka progress, okay? Pagka ang iyong minds, your thoughts, okay? Your emotions, okay? Is very negative. So, kumbaga dito, yung tinatawag na stand up, okay? Be firm. Yan, harapin ang mundo. Yan, nakatindig. Kumbaga dito, manifest only positivity. And your world, your situation, money, love, romance, sitwasyon mo is magbabago. Surrender to God, give it to God, and tatapusin ng Diyos the cycle, ang paghihirap mo. Okay? So thank you very much po ha.